Ano to? Digital time switch. Digital time switch. Hindi siya voltage controller. Sorry, my bad mga kabokals. Mali pala ako. Digital. Time switch. Yan kasi siya umorder eh. Digital time switch. Ayan, digital time switch mga kabokals. Ang ating solusyon sa mahinang poso. Ayan mga kabokals. Grabe kalalakas sa kumain ng ating mga big. Lakas na nila kumain mga kabokals. So pwede na ito. For release na yung mga lalaki. Mga lalaki lang muna. Yung tatlong ano na yan, tatlong lalaki dyan na mayroon na may-ari. Yan, kukontakin ko na. Ready for release na. Ang lakas na yun. Buhay na eh. Yan. Mahina itong puti na ito na ano. Itong puti na biniyak nating container ito. Ito yung kabiyak niya mga kabukol. So naibagsak ko lang oh. Oh. Naibagsak ko lang biyak. Walang kwenta mga kabukol sa lutong. Dito lang bumagsak lang dito. Pumunta rito. Oh. Biyak kaagad siya oh. Walang tibay na maasahan. Hindi katulad ng itim na yon. Makunat yan mga kabukol. Silang beses kahit ibagsak-bagsak mo yan. Makunat yan. Ito walang kwenta pala ito mga gitong container. Makunat. Malutong. Malutong. So hindi siya ubrang pakainan. Talagang yung itim talagang ang maganda gawing pakainan. Pwede ito sa kambing. Pero malalim dapat. So lang natin. Ayan kasi ayan po yung mga container natin na ginagamit natin noon yan sa ginagamit natin noon yan nung wala pa tayong poso, nag-iigib tayo. Pumili tayo ng mga ganyan. So yan, magagamit pa natin yan. Kaya lang yung ibabaw lang ang bubutasin para malalim pa rin siya. Pakain na naman ng kambing. Kasi nga 'di ba nagcha-chop tayo ng ating napier. Ito pa nga, cha-chopping ko pa nga ito. Cha-chopping ko pa yan yung ating napier na napanguha kanina. Wala, hindi na kasi natin magagamit ito dahil na. May poso na tayo eh. Dito, nibiyakin lang dito sa ibabaw yan. Para malalim. Marami mailalaman na damo. Yan, marami pa naman yan. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 pa yan. Ito pala dapat hindi ko na ginamit sa sayang. Mahina, marupok. Ating mga decal brown. Ubos na? Ubos na yan mga kabukals Saglitan lang yun. Ngayon po tanghali, alas 2. Kumain na sila kayo ng umaga. So ngayon, second meal nila. Tapos mamaya mga bandang alas 7, alas 8, kakain ulit sila. 3 times a day ang kanilang kain. Nalaki na dyan Saka nagdagdag na tayo from 1.5 cup yung ating pang measurement. 3 cup na ngayon mga kabukal ang kanilang kinakain. Kada pakainan kada kainan. Palakas ang palakas. Sabi ko naman yan po ang technique ko, hindi ko binibigla talaga. Nakakatuwang busugin talaga. Boboljakin mo talaga. Kaya lang ang iniwasan po kasi natin dyan yung scouring, yung pagtatae. Baka magtae, malalo may intonses, imbis na gaganda ang laki nila, lalo magkakaroon ng problema yan pagka nagtae po. Kaya okay na yan, slowly but surely, sabi nga. Slowly but surely,
Ang ganda naman ng mga katawan nila. And higit sa lahat, ang importante, yung hindi nagkakaroon ng problema. Kaya, slowly but surely. Yan, pito dyan ay babae. Diyan nga po tayo kukuha ng ating gagawing inahin. So, yan, iniisip ko pa kung gagamitin ko lahat or ano, mabibigyan natin si Ma'am Georgie. Yung kay Sir Orlan naman, doon tayo kay Trisha kukuha. Ito yung kay Trisha. Kanor, brother! Sarap ng tulog ni Kanor. Kanor, brother! Kanor! Brother! Gusto niya. Yan po si Kanor, ang tatay. Yan. Gusto niya yung ganun. Bait yan. Ito yung nanay nila, si Kimberly. Yan, waiting na lang po tayo maglandi si Kimberly. Papasampahan na kagad natin yan. Pagka naglandi. Yan po yung nanay nito, mga to. Yan. Sa mga bago sa channel ko. Yan po si Kimberly, ang nanay nila. Kaya inawat kagad natin kasi sobrang nahirapan siya dahil 10 eh. Saka lalakas. Malalakas sa dumede. Kaya medyo nahirapan siya. Kaya maaga natin inawat, 24 days lang awat na kagad. Pero maganda naman na resulta oh. Hindi naman tayo nagkaroon ng problema kahit sobrang aga natin silang inawat. Hindi naman nagkaroon ng problema. Okay pa rin. And then ito, yung anak ni Trisha, gaganda na rin oh. Gaganda na rin ang anak ni Trisha. Yan. Siyempre ganda rin yan. Hindi naman pwedeng hindi maganda yan, no? Ganda yan eh. Yan po si Trisha, mga kabukals. Yung kanyang mga anak. Ano yan? 5 babae, 5 lalaki, 10 din po yan. 10. Maganda na rin kanyang mga anak, oh. Maganda na rin. Yan. Yan, wala pang feeds yan. 0 feeds pa yan. Talagang pure gatas lang galing kay Trisha ang kinakain nila. Pure gatas pa lang yan. Kaya pa naman ni Trisha eh. Hindi ko pa naman nakikitaan ng sign na nahihirapan siya. Yung katawan niya okay pa rin naman. Yung kay Kimberly kasi, Kimberly ang naging problema kasi talagang nahirapan na siya. Nagsusugat na yung dede niya, namamayat na siya. At saka parang ayaw niya na magpadede eh. Sinusungkal niya ni anak niya pagka dumedede. Kaya ganun. Kaya inawat natin maaga. Ito si Trisha, okay pa naman siya. Yan yung dede niya, wala namang problema. So yung katawan niya, yan. Kasi mas maganda pa rin na nagtatagal talaga. At least 45 days nga na nakadede pa. Mas maganda yon kaysa sa maaga nating naaawat. Yan. Si Trisha, mga kabokals, at ang kanyang mga anak. Pa ako nakapag-spray, mag-spray pa ako ng anong kulungan. Yan, mag-spray pa tayo ng kulungan. Nagsakati pa kasi ako. Yan, bagong kuha po yung damo na yan. Tapos chopping ko pa bago natin ibigay sa ating mga kambing. And then ito, pinakain muna natin ng ng tanghalian yung ating mga biik. Tapos niya magka-chop na ako ng ating napier grass. Laki na rin naman mga kabukals kahit maaga sila naawat. Ito yung future inahin natin mga kabukals. So ayun. Ganyan siya no. Magana naman kumain, wala naman tayo nakakita matamlay. So okay, so alright naman lahat. Yan. Ito mga kabukals, nakakatuwa.
Nakakatuwa yung ating water source. Ayan oh. Ayan mga kabukals oh. Kahit ganyan niya mga kabukals, lumaban yan sa tag-init. Ngayon po ay nag-uulan na. Tumawid ng tag-init. Napakatinding init yung naranasan natin ngayon mga kabukals. Tagtuyot talaga. Tumawid, nakatawid yung ating poso na teka-teka. Teka-teka. Ayan, yung ating host. Palitan kasi yan. Yung para doon sa mga baboy, sa may fish pan, tapos dito yung panggamit natin sa kusina, kaya mahaba yung hose. So ito siya mga kabukals, yung ating poso. Malaban, di ba? Palitan ko na pala to. Ano na? Sira-sira na yung sakong takip niya. Palitan ko na lang. Ito mga kabukals. Nakabili na tayo. Ito yung sinasabi ko nakaraan. Automatic ano siya, power controller. Ito, ayan nga oh. Diba, ayan siya. Ayan nga, ibuyang-yang na nga natin yung ating motor total. Papalitan ko naman na itong sapin niya para makita nyo yung ating motor. Yan. Yan po yung ating motor mga kabukals oh. Deep well motor. Yan po yung ating ginagamit na motor sa ating poso na teka-teka. Pero huwag kayo mga kabukals, 140 feet yan ha. 140 feet yan mga kabukals, yung hinukay ni Tata Saro. Yan, si Tata Saro ang bumanat nyan. 140 feet. Pero talagang ano, kinakapos pa rin. So ito nga, bumili tayo ng automatic voltage controller yata ang tawag dito. Automatic voltage controller. Ibig sabihin, ito sinet namin to ni Andrew. Mag-umpisa kami ng alas 8 ng gabi. Kasi may ano lang pala siya 16 parang 16 repetition lang. So alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang kanyang function. So ito, tatakbo siya ng 6 minutes. 6 minutes yung patatakbuhin yan. Tapos mamamatay siya ng 30 minutes. So 30 minutes yung pagpapahingahin yung ating poso. Tapos babanat na naman, bubukas na naman, 6 minutes na naman, and then 30 minutes pahinga. Ganun po, paikot-ikot lang po yun hanggang sa makaabot siya ng alas 6 ng umaga. So mag-start siya ng alas 8 hanggang alas 6 ng umaga. Yun lang po kasi yung maximum na program na itong ating nabili. Ito po ay 200 plus lang mga kabukals. Nakalimutan ko yung saktong price, pero 200 plus lang sa Shopee. Automatic voltage controller. Napakalaking bagay mga kabukals, kesa magpagawa pa tayo ng bagong poso. Ito, lumaban na itong tag-init eh. Di ba? Napakatindi ng tag-init na naranasan natin nakaraan, pero ayan, ngayon po ay nag-uulan na, lumalaban pa rin eh. Ano na yan? Tawid na yan mga kabukals. Saka nung inayos kasi to, nung ginawa ito ni Tata Saro, month of April. So kasagsagan ng init, kaya talagang nakuha niya talaga yung may balong na kahit na tag-init, may balong. So sa nagtatanong nga pala, ito para gastos reveal, para din magkaroon ka ng idea. Ito mga kabukals, kahit nagkaganito po yung ating poso, nakamura po tayo dyan mga kabukals. Yes, si Edwin ang muna bumanat. Nagbigay tayo ng 25,000 na wala naman nangyari. Hindi niya inayos, iniwanan niya, hindi niya napatubig. Kaya ang nangyari po, kinontrata ulit natin si Tata Saro. So another 25,000 po yung binigay natin kay Tata Saro. Pero si Tata Saro talagang hindi niya tinigilan hanggat hindi tayo nabigyan ng tubig, na kahit nauubusan nagamit naman. And then naka 140 feet nga po ang hukay niya. And then itong motor pa pala. Ito ay pagkakabili namin dito, kung hindi ko nagkakamali, parang 7,000 plus po. Hindi ko na matandaan yung saktong price, pero 7,000 plus yung itong deep well motor, deep well water pump. Yan, deep well. Ayan. So yun po. So ito pong ginawa natin solusyon dyan. Imbis na magpagawa pa tayo ng panibagong poso or palaliman siya, na gagastos po tayo ngayon ng hindi ka na makakuha ng 25,000 mga kabukals ngayon. Naswertehan lang po natin kasi unang-una po tayo dito.
hindi pa nila kabisado ang hirap ng papagawa ng poso. Pero yung mga nagpapagawa po dito na mga sumunod, like si Sir Pansoy sa phase 2, and then yung sa may kabila na parang staycation, gumastos po, itong sa may staycation gumastos ng 100,000. Yung kay Sir Pansoy gumastos siya ng 130,000. So di ba, malaking bagay na rin po yung ano, nakatipid na rin po tayo kahit na nadali tayo nung unang nagawa. Nakatipid pa rin po tayo sa ating poso na ito, which is nagagamit naman natin. And then ito nga po yung solution ko sa problema natin sa nauubusan kasi siya mga kabokals, yun ang problema nauubusan siya, kailangan mo siyang pagpahingahin ng mga 30 minutes para makahigop uli siya. So ito po ang naging solusyon natin dyan, automatic voltage controller. Kahit tulog ako, kaya sa gabi ko sinet to alas 8 ng gabi hanggang alas 6, para habang ako'y natutulog, naghihilik, siya po ay nagtatrabaho. Nag-iipon siya ng tubig habang tayo po'y tulog. And then ang gagawin natin dyan mga kabokals, bibili nga po tayo ng drum na puti. Ewan kung mapipicture nyo yung square na drum mga kabokals, na may frame na bakal. 6 barrel capacity yun mga kabokals, 6 barrel. Ibig sabihin 6 na drum ang capacity po nung container na yon na square. Itatabi natin dyan, i-elevate natin ng konti, palalagyan natin ng bakal na paa kay Kuya Greg. And then may hose kasi yun may outlet yon, lalagyan natin ng hose, papunta ron. So habang tulog tayo, ipon siya ng ipon ng tubig doon, para pag araw may magagamit tayo. So yun po ang ating ginawang solusyon dito sa ating poso. So no need, para sa akin practical po yung itong ginawa ko. Mas practical po ito. Kasi may nakukuha naman tayo Ang problema kasi doon ko talagang totally natuyuan siya ng tag-init at wala tayong nakukuha. Ayun talaga, obligado tayo magpagawa ng panibago. Pero ito, lumaban naman sa tag-init, may nakukuha naman tayo. Ito po ang naging solusyon natin para mas ma-maximize po natin yung tubig na nakukuha natin sa kanya kahit nauubusan siya. So yan. Search nyo lang po automatic voltage controller sa Shopee or sa online kung kailangan nyo po ng ganito. Ayan. So balik tayo. Yan si partner mga kabokals. Ayan si partner, nandito na. Si Mader. This is our home already. Ating mga hito. Nag-uulan na kaya medyo tumaas na yung tubig mga kabokals. Mataas na yung tubig, yung ating mga hito andyan. Ayan. Ito nyo ba yung mga hito natin? Ayan. Yan mamaya, pakita ko sa inyo yung aquaponics mamaya. Medyo mainit pa kasi. Sana wag umulan para sa gabi na umulan. Hapon umulan pero nung isang araw gabi. Yan, looking good. Pero ito, pagka nagtuloy-tuloy yung ulan, let's say may bagyo, yung tuloy-tuloy na ulan mga ilang araw, di ba? Magpapakawala ng tubig para mapalitan yung laman niya. So itong hose natin, imbis na papunta doon sa ating biofilter, papatapunin natin yan. Tapon habang bumabagyo. Yan pong gagawin natin dyan sa ating aquaponics fish pan para ma-replenish yung tubig. So yun. Ano to? Digital time switch. Digital time switch. Hindi siya voltage controller. Sorry, my bad mga kabokals. Mali pala ako. Digital Time switch. yan, kasi siya umorder Digital time switch. Ayan, digital time switch mga kabokals. Ang ating solusyon sa mahinang poso. Digital time switch. Ayan. Ayan naubusan na siya. Yung ganyan tunog mga kabokals, wala nang hinihigop yan. Yan, wala nang hinihigop yan, kaya papatay na natin. Ayan mga kabokals, so ilan po muna ang aking may babahagi sa inyo for today. May bago nagbakod na. Shoutout kay Ate Gemma from Denmark. Ate, hindi na nagbalik
Hindi na nagbalik si Kuya Marshall nagbakasyon lang daw papunta papuntang Cebu. Nagpunta ng Cebu para magbakasyon. Ayan yung bahay ni Kuya Marshall. Tapos katabi niya may bago nagbakod Yung isang araw lang yan, isang araw lang nila tinira yan mga kabukals Yero, ginaya yung style ko. Hindi, ganyan naalala ko yung nag-umpisa ako dito mga kabukals. Ganyan-ganyan yung ginawa namin. Bakod muna. Tapos gate na mataas. Tapos puro yero nga ang binanat namin. Ayan. So yun. Mataas kasi yung lugar natin mga kabukals tingnan nyo. Nasa taas tayo titignan nyo. Yung elevation po ng lupa andyan yung poso natin. So para tayo nasa tuktok talaga. Kumbaga sa ulo ko, nandito tayo sa bunbunan. Sa pinakatuktok ng ulo ko, ayan. Diyan po nakaposisyon yung ating poso. Ayan. Kaya diyan ko po pinosisyon mga kabukals, hindi ko itinabi sa mga lote. Kasi hindi natin alam, di ba? Let's say, may ibang plano, di ba? May ibang plano. Hindi natin alam, baka doon mag-CR sa tabi ng poso natin. Kaya mas maganda, diyan ko pwenesto, tabi ng kalsada. Kasi ito, kalsada ito mga kabukals Kalsada yan, para walang sigurado kang wala maglalagay ng CR or di ba? Kaya diyan ko po ipinosisyon yung ating poso kung makita niyo. Ayan, nagkaalat pa, hindi ko pa naayos yung iba. Pero yung naibenta ko na-junk shop ko na yung mga talagang patapon na. Ayan, mga po pwede pang gamitin yan. Ayan So yan po yung poso natin, ito yung kalsada. So diyan po nakaposisyon yung poso natin. Kaya, di ba, para anticipating yung mga future plans po ng mga kapitbahay natin, syempre, di ba? Kaya mas maganda po hindi siya nakapwesto. Then ayan yung ating kubo. Ayan, so maraming salamat mga kabukals sa palagi niyong pagsubaybay sa mga solid kabukals. Maraming salamat. Shoutout po sa ating kaibigan na Sir Boyet. Sir, thank you so much. And syempre sa lahat po ng mga solid kabukals, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggang dito na lang, amazing na buhay. Bye bye.